Breaking news, sa kauna-unahang pagkakataon, ang interim president ng Syria na si Ahmed al-Sharaa ay nagsalita na matapos ang mga ginawang pag-atake ng Israel sa South Syria upang protektahan ang mga Druze na nasa Golan Heights at sa probinsya ng Suwaida. Merong matinding mensahe si Ahmed al-Sharaa sa Israel at inutusan na ni Ahmed al-Sharaa ang kanyang mga sundalo na umaatake sa Druze. Ano ang kanyang inutos? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Medyo maulan ngayon sa ating lugar. Ngayon mga kaibigan ay July 18, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay kaugnay sa gyera na nangyayari mismo sa loob ng Syria at maging sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa south nito at ang matinding buwelta ng interim president ng Syria na si Ahmed al-Sharaa sapagkat sa pagkakataong ito mga kaibigan, buhat ng umatake ang Israel sa South Syria. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsalita ang presidente ng Syria. Ang mga pahayag ni Ahmed al-Sharaa mga kaibigan, tila binabaliktad nito ang Israel mga kaibigan. Ganito kasi, hindi ba't alam nating lahat mga kaibigan base sa ating mga pruweba na ating ipinakita na ang Israel ay nagsasagawa ng pag-atake sa South Syria. Ito ay upang protektahan ang mga Druze na nasa Golan Heights at malapit sa Suwaida Province. Ngayon, sa nagdaan nating mga ulat, sinabi ng Israel na merong paunang mensahe si Benjamin Netanyahu sa presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Sinasabi nito na huwag atakihin ang Druze. Pero ayon sa Israel, hindi ito nangyayari. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, napilitan silang magsagawa ng pag-atake upang sirain ang mga tangke na nais umatake sa Druze. Kung baga mga kaibigan, ang ginagawang pag-atake ng Israel ay upang protektahan lamang ang Druze. Pero ano ngayon mga kaibigan etong ibinalita? Sapagat ayon sa ulat, etong si Ahmed al-Sharaa naglabas ng pahayag na ang kanilang pangunahing priority ay protektahan ang Druze. Nako, kung ating papansinin ng mabuti ang kanyang pahayag, lumalabas na nais lamang ng Israel ng gulo. Sapagkat kung totoo ang sinasabi ni Ahmed al-Sharaa na priority ng kanyang gobyerno na protektahan ang Druze, sabagat ayon kay Ahmed al-Sharaa, ayaw nito na magkawatak-watak ang Syria. Nais niya na maging bahagi ang Druze sa Syria. Ayon sa ilang eksperto mga kaibigan, kung ang Syria ay pumoprotekta sa Druze at ang Israel ay pumoprotekta rin sa Druze, lumalabas, ginagamit lamang ng Israel ang mga Druze upang ang part ng lupain ng Syria ay maangkin ng Israel gamit ang Druze. Yan ang ibig sabihin ng mga pahayag ni Ahmed al-Sharaa. At katunayan mga kaibigan, mismong tagapagbalita ng Israel, ang The Times of Israel, tahasang sinabi ni Ahmed al-Sharaa mga kaibigan na ang Israel ay nais lamang ng kaguluhan at distraction. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang mga mensaheng ito. Ayon kay Ahmed al-Sharaa mga kaibigan, ang Druze ay nais niya na maging integral part of Syria. Pero ang problema mga kaibigan, ayaw ng mga Druze na nasa Syria sa pamumuno ni Ahmed al-Sharaa. Bakit? Sapagat ayon sa kanila, nakakaranas sila ng pagmamalupit mula sa kamay ni Ahmed al-Sharaa at nais nila na sila ay pamunuan ng Israel. Dagdag pa ng mga Druze, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nila ang pamumuno ni Ahmed al-Sharaa, sapagat ito raw mga kaibigan ay isang militanteng grupo na nasa Syria at mula sa Al-Qaeda. Ayon sa eksaktong pahayag ni Ahmed al-Sharaa, we reject
any attempt to drag you into the hands of an external party. Tinutukoy nito mga kaibigan ang Israel. Pero ang problema mga kaibigan, ayon sa maraming mga Druze, ibinalita pa rin ito ng The Times of Israel na magkasalungat ang sinasabi ni Ahmed al-Sharaa sa tunay na nangyayari. Bakit? Sapagkat ang katotohanan, ang Druze ay inaatake ng isang grupo na tinatawag na Bedouin tribe. At ang problema mga kaibigan, ang Syrian forces ay umanib sa Bedouin tribe. Kaya dalawang grupo ngayon ang umaatake sa Druze. Ito mga kaibigan, ang Syrian forces under Ahmed al-Sharaa at ang Bedouin tribes. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali ang Israel mga kaibigan na magpalipad ng kanilang mga fighter jets upang wasakin ang mga tangke na para pang-atake sa Druze. Ayon sa Israel mga kaibigan, na sa kanilang ginawang pag-atake sa South Syria, hindi ito tinanggihan ng US President Donald Trump. Ibig sabihin, alam ito ni President Donald Trump. Pero mga kaibigan, mismong si President Donald Trump nais kausapin si Ahmed al-Sharaa tungkol dito. Ngayon, ilang oras lamang ang lumipas mga kaibigan, biglang kumambyo si Ahmed al-Sharaa. Bakit? Sapagkat ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, merong panibagong pahayag si Ahmed al-Sharaa. Sinabi nito mga kaibigan na kung sino man ang gumagawa ng mga kaguluhan na nadadamay ang Israel at Druze ay mahaharap sa isang malaking consequences. Nako, naloko na. Sa panibagong pahayag ni Ahmed al-Sharaa mga kaibigan, lumalabas na hindi pala kasama ang Syrian forces sa pag-atake sa Druze. Pinapalabas ni Ahmed al-Sharaa na merong ibang grupo na nais lamang gamitin ang Syrian forces upang atakihin ang Druze. At upang paniwalaan ninyo ang ating sinasabi, narito ang ating pruweba. Ayan, tulungan niyo akong basahin. Sharaa vowed that those behind violence against the Druze minority, which led Israel to intervene, would be held responsible. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaibigan, lumalabas na iintindihan ng Syria kung bakit nagsagawa ng pag-atake ang Israel sa South Syria. Hindi ba't sa mga pahayag na ito ni Ahmed al-Sharaa, kung ating gagamitin ang ating simple analysis, lumalabas na hindi kasama ang Syrian forces na umaatake sa Druze. Ito pa mga kaibigan, ayon kay Ahmed al-Sharaa, we are keen on holding accountable those who transgressed and abused our Druze people, as they are under the protection and responsibility of the state, Sharaa said. At eto na mga kaibigan, matapos ang ilang oras, meron ng pahayag si Ahmed al-Sharaa. Inutusan na nito ang kanyang mga sundalo. Ayon sa ulat ng CNN na ang mga troops ng Syria ay umalis na mula sa south part nito na kung saan marami ang mga Druze. Samantala, ayon naman sa Israel, hindi nila iwi-withdraw ang kanilang mga sundalo na nasa south part of Syria upang patuloy na maprotektahan ang Druze. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? At mga kaibigan, manatiling updated. At upang mangyari yan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!